Hello guys, magandang umaga sa inyong lahat and welcome back dito sa panibago nating video dito sa ating channel. Ayan, ito po ang inyong kamangyan na palagi nyong nakakasama dito sa ating mga videos dito sa ating pong channel. Ayan, so ngayong araw na ito po ang pag-uusapan natin ay ano-ano ang mga kailangang ihanda bago magsimula ng backyard RTL chicken poultry farming. So yan po ang ating topic ngayong araw na ito dahil may mga nagtatanong po sa atin paano nga ba magsimula ng backyard chicken laying business. Ayan. So yan po ang ating sasagutin at sasagutin po natin yan pagkatapos lang po ng maikling intro. Okay guys, so ayan, maraming salamat. Welcome back dito sa ating video at maraming salamat for staying. No, ako po si Anthony, ang palagian nyo nakakasama dito sa ating mga video at maraming salamat po sa patuloy na nagsusubscribe. No, ngayon po ay marami na po ang nagre-respond sa ating panawagan na baka naman pwede mag-subscribe kayo kung napapanood nyo po itong ating video na to. Para naman po matulungan nyo din ako na maibahagi ng mas marami sa mas maraming tao ang ating mga videos, no po. So i-click nyo na rin yung notification button kung hindi pa po ninyo nakiklik, no po. Salamat at salamat po sa patuloy na pagsubaybay. So ngayon po pag-uusapan natin ano-ano nga ba ang kailangang ihanda bago magsimula ng backyard RTL chicken farming, no? So yan po ang ating topic ngayong araw na to. At wag na natin patagalin. So unang-una po guys, kailangan natin syempre pagka tayo ay magsisimula ay dapat meron tayong sapat na puhunan. So ang depende po yan sa dami ng manok na alagaan natin, nakadepende po yung ating puhunan. So hindi lamang po yung pambili ng ating mga cages, hindi lamang po pambili ng manok, kundi yun din pong pampagawa ng ating poultry o kaya ayun ang yung mga gastusin para sa unang buwan ng ating pong pag-aalaga. So dapat may puhunan po tayo, dapat unahin natin yan. Ikalawa po, dapat naiihanda natin yung ating location, no? So saan ba natin itatayo yung ating poultry? Yun ba ay yan din po ay nakadepende sa dami ng inyong manok na alagaan. So syempre kung ang inyong iniisip na alagaan ay 48 heads lang, pwede na yan sa mga likod-likod bahay, no? Kahit na medyo may kapitbahay kayo, hindi yan masyado problema, no po. Ang yan naman ay mga 96 heads o yan ay mga 192 heads, yung mga ganyan, o kaya ay 500 heads, 1,000 heads, depende po sa laki yan. So dapat inyo pong iniisip kung saan nyo ilalagay. Pag medyo marami-rami na po, mas maganda na medyo malayo po yan sa inyong mga kapitbahay. Ayan. At pagka kasi po mga nasa 500 to 1,000 na, syempre meron din natin maiwasan na magkakaroon po ng amoy ang ating mga poultry kahit konti. Hindi rin natin maiwasan yung langaw. So dapat iniisip po natin yan. At saka at the same time, ang mga manok po natin sobrang ingay po niyan sa umaga, no? Pagka yan ay nangingitlog ay sobrang ingay na panay ang kakak ng mga manok. So dapat hindi din po tayo nakakapagbigay ng noise pollution sa mga kapitbahay. So yun, isa sa mga pinaka-importante po yun na malaman nyo, makita ninyo yung location. So yung location nyo din po, dapat meron din yan na source ng malinis na tubig at saka accessible din po para sa delivery ng mga feeds, no? So dapat ay pinag-iisipan po natin yan. Ang ikatlo po na dapat alam natin o kailangan nating ihanda is yung atin pong kaalaman. Dapat ay bago natin pasukin ang negosyo ay meron po tayo kahit konti na idea kung anong klaseng negosyo ang pinapasok natin. Dapat equip tayo ng knowledge na kung paano natin naalagaan ang ating mga manok. So kahit na tayo ay katulad ko na nasa abroad at
minamanage remotely yung ating business, dapat ay alam din natin kung ano yung ating ginagawa, no? At nang sa ganon, may paliwanag natin na maayos sa tao ang ating gustong mangyari at ano yung mga strategy natin para mas maganda ang production ng mga manok at maganda ang pag-aalaga sa ating mga manok. So yun, dapat equip po tayo. Napakarami ng pwedeng pag-aralan. Ito pong mga videos na pinoprovide natin ay para po sa mga katulad ko na gustong mag-aral. Dahil ang sinishare po natin dito ay puro experience, no? So yung mga experience natin sa ating mga inaalagaan manok, ibinabahagi po natin para nang sa ganon ay lahat po tayo ay matuto. So meron pong YouTube, napakaraming YouTube videos kung paano tayo mag-aalaga ng manok. Lahat na yata po ng topic sa YouTube ay makikita nyo. So napakalawak din po ng internet at napakaraming mga information sa internet, no po. So napakarami ng mga nag-aalaga ng RTL chicken around the world po, lalong-lalo na sa mga bansa na malalaki ang consumption ng itlog. So yan, importante po na equip tayo ng ating knowledge, no. So ang ikaapat po ay dapat kung nakapagdesisyon na tayo, dapat ay meron po tayong poultry house na. So kung meron na tayong mga old building na hindi natin ginagamit, yung mga piggery na dati nating pinag-aalagaan ng baboy, wala tayong baboy ngayon, pwedeng gamitin po yan. O kung hindi naman at maliit lang, pwedeng magpagawa ng maliit na building para po doon sa ating poultry house. Kailangan po yan para mas secure yung ating mga manok sa mga other elements, no. So hindi natin maiwasan may mga prey and predators, no, na pwede nating pwedeng makasalanta sa ating mga manok. So ingatan po natin yan. So yun, poultry house, kailangan nating ihanda. Kung handa na po yan, syempre kailangan natin yung ating mga cages, kailangan natin yung mga paglalagyan ng ating mga manok. Kung gusto nyo na naka-cage yung inyong mga manok, o pwede rin naman na pre-range, o pwede rin naman na yung semi pre-range, no, yung nakapalaya ang mga manok. So yon, ihanda po natin yon, mga cages, no. Pwede po yan na galvanize yung pinapagawa na, o kaya naman ay pwedeng kayong gumawa ng mga DIY na battery cages na yari sa kawayan, yari sa kahoy, at minsan mas makakatipid kayo kung yan ang gagawin ninyo. Ikalima po ay yung ating mga manok. So syempre meron na kayong building, meron na kayong mga cages, equip na kayo ng inyong knowledge, may location na kayo, may puhunan kayo. So may pambili na tayo dapat ng manok. So ang sunod natin kailangan is yung ating mga RTL chicken. Maghanap tayo ng reliable at reputable na mga supplier ng manok. Mag-ingat po tayo sa mga nangi-scam na mga nagsusupply ng mga manok, lalong-lalo na yung mga ahente na hindi trusted, no. So hindi vetted at trusted. So dapat mag-ingat din po kayo kasi maraming mga ahente na nagbibenta ng mas bata na manok kaysa sa 16 weeks, no. So dapat talaga ay kung may pagkakataon kayo maging direct sa farm ay mas maganda. So bumili po kayo ng manok para yan po ang magiging taga-itlog ng ating mga poultry. So yan ang ating main na kuha ng negosyo. So yung ating mga manok, alagaan lang po natin na maayos yan, magbibigay po sa atin yan ng napakaraming itlog. So yung mga breeds niyan, depende kung anong available sa inyo. May mga decalbs, may mga Loman, may H&N, may kung ano-ano pa mga breed, no? May mga Rhode Islands at kung ano-ano pa, napakaraming pwedeng pagpilian, no? So yun. Ang ika-anim po ay dapat nating ihanda, syempre ay yung pagkain, inumin at saka yung mga vitamins at saka antibiotics, yung mga gamot po natin. So kapag ka po tayo mag-aalaga ng manok, dapat meron na po tayong clear source ng pagkukuhanan natin ng ating mga feeds, no? So lagi po natin tatandaan na sa laying business, egg laying business, yung feeds po isa sa mga pinaka-importante kasi yan po ang source
ng pagkain ng ating mga manok kung hindi enough at hindi masustansya ang mga pagkain na makakain ng ating mga manok, hindi yan magpuproduce ng magaganda at maraming itlog. So dapat po regular yan at saka dapat meron kang mapagkukuhanan agad-agad. Sunod po ay yung kasama sa pagkain, inumin vitamins, yung clear source ng tubig, yung malinis at maayos na source ng tubig. So dapat meron po yan. Ang manok po, ang itlog ay nangangailangan ng maraming tubig, no po. So sa ang manok ay nangangailangan ng enough supply ng tubig nang sa ganon ay makapangitlog siya ng maayos at ma-cool down niya yung sarili niya sa mga panahon na mainit ang panahon. Siyempre kailangan ng supplements dahil hindi lahat ay nakukuha sa pagkain. So dapat may pinapainom din tayo mga supplements. So dapat meron din tayo na pinagkukuhanan yan at dapat alam din natin ang costing niyan. So dapat isasama natin sa budget. Yung mga antibiotics kasama yan. Pagka nagkakasakit ang ating mga manok, dapat ay handa tayo na pagalingin at dapat ay meron tayong kaalaman kung paano gagawin yan. So yon. At ang panghuli po guys na kailangan alam natin is yung market natin. Saan natin ibebenta yung ating mga manok, yung ating mga itlog, kapag tayo nagpo-produce na ng itlog. So saan tayo makakapagbenta niyan? So unang-una, dapat alam natin kung gaano karami ang itlog nating ipoproduce at gaano karami ang kaya nating ibenta. So kung 48 lang naman yan, average niyan mga nasa 45 per day ang itlog, kayang-kaya na natin yung i-dispose, no? So mga kapitbahay lang natin, mga kabarangay natin, kayang-kaya na yan. Kahit pa po 500 ang heads ninyo, pag nalaman ng mga kabarangay ninyo na kayo ay nagpo-provide ng itlog at nagpo-produce kayo ng fresh na itlog, kayo na ang pupuntahan ng mga kapitbahay ninyo. Hindi masyado problema. Pero kung naiipunan pa rin kayo, pwede kayong maghanap ng mga resellers, no? Yung mga tao na pwedeng magbenta ng itlog para sa inyo. So bibigyan nyo lang sila ng konting tubo para na sa ganun naman ay hindi din sila kawawa, no? So ang mga tao din ay maraming naghahanap ng extra income at pwedeng pagkakitaan. At alam ko, may mga tao na siguradong magbibenta ng itlog para sa inyo. So yun, ito po yung 7 na dapat nating ihanda kung tayo magsisimula ng backyard chicken layer farming, no? So isa-isahin ko po ulit. Puhunan, dapat meron kayo niyan. Location, dapat maayos, napapag-isipan nyo na yung location. Dapat meron kayong kaalaman. Third, ihanda yung sarili, no? I-equip ng knowledge, no? At ang pang-apat, poultry house, dapat ihanda yan. Dapat ay may manok tayo na pagkukuhanan na kung saan natin kukuhanin. Ihanda natin yung mga pagkain, inumin at mga vitamins and antibiotics. Tapos yung pang-7 po ay yung ating market, saan natin ibebenta. Kasi kung meron nga po tayong pinoproduce ng mga itlog, hindi naman natin nabibenta, hindi na mababalik ang ating puhunan, no? Hindi naman natin kayang kainin ang ganong karaming itlog araw-araw. So yun lang po, maraming salamat. God bless. Again, sa lahat po ng mga hindi pa nag-subscribe, please subscribe sa ating channel at i-click nyo na rin yung notification button. At sa lahat po na nag-subscribe na, maraming salamat po. Thank you, and God bless. See you all sa next video. Bye-bye.